sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At una po sa lahat ay atin pong muling pasalamatan ng ating pong Panginoon sa oras na ito. Narito na naman po tayo na nakita na naman po tayo ng mukhaan, no? Dahil po sa kalooban ng Panginoon, kaya po muli tayo narito upang muling makapag-programa muli sa araw na ito upang muling makapagpulit dakila sa ating pong Panginoon. At ngayon po sa oras na ito, pasalamatan po natin siya sa mga biyaya at mga pagpapala na palagi niya ipinagkakalob sa bawat isa sa atin, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, maging sa mga pagsubok na dinadaanan po natin, ay patuloy po tayong tinutulungan ng ating pong Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pong Panginoon Kristo na makapagpatuloy sa ating pong pamumuhay kahit anong paman yung mga dumarating sa bawat isa sa atin, no? At importante lang po sa bawat isa sa atin ay may paglingkod po natin yung ating pong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At ngayon po sa oras na ito, magsimula muli tayo sa ating pong programa at tayo po ay muling tumayo at awitin po natin ang pamaungad na awit. At muli tayo po yung magsitayo at awitin naman po natin ang congregation song.
ipanatiling nakatayo at atin naman pong pakinggan ang salita ng Diyos. Atin pong babasahin dito po sa mga sulat ng ating pong Apostol Pablo dito po sa mga sulat niya sa unang Korinto. Dito po sa 1 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang patuloy. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Aking ngang hinatulan na ang mga gumagawa ng mga bagay na ito na tulad sa ako'y naharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nang nangagkakatipon kayo, at ang aking espiritu nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makipagbayad si Jesucristo. Kaya ipangilin natin ang pista hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. Tayo po'y magsiluhod at manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa lahat ng mga bagay na palagi mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, na sa pamumuhay ng bawat isa sa amin, na bagaman kami po ay palaging nakaharap sa lahat ng mga pagsubok sa amin pong mga pamumuhay, ay palagi mo kaming ginagabayan at iniingatan. At salamat din sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na amin pong natatanggap na mula sa iyo, at maging sa mga pagliligtas mo sa amin sa lahat ng kasamaan sa sanlibutan ito, kaya kami ay nabubuhay pa at nakapagpapatuloy sa aming pong pamumuhay. At muli sa oras na ito, muli nawa kami ingatan at gabayan, patuloy manawa kami iligtas sa lahat ng mga uri ng tukso at kapamakan karamdaman, pati sa mga masamang tao at masamang espiritu. At sama-sama niyo pong muli nawa kami bigyan ng mga mabubuting puso at kaisipan, at patuloy mo nawa kami bigyan ng lakas ang pangatawan, at nawa ang iyong mga salita ang siyang nakapanatili sa bawat isa sa amin upang magamit po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, upang amin pong malampasan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating po sa aming pong buhay. Kaya ikaw palagi nawa ang siyang nanguna sa bawat isa sa amin. Pagkaloob mo palagi sa amin ng iyong kapayapaan, tangungan, kahabagan, at pag-ibig, na ito nawa ang siyang manaig sa bawat isa sa amin, habang kami, Panginoon, ay nananatili sa sanlibutan ito. Patawarin niyo po kami sa kami nagkakamali at nagkukulang sa amin pong mga puso't isipan. Ang lahat ng mga bagay nito ay lagi po namin pinapasalamatan, hihiling at namatanggap upang magitan ng aming Panginoong Jesucristo na ang pong tagapagligtas. Amen.
Tayo po yung muling magsitayo at tayo po yung umawit muli na bilang special song na lang para sa last na pagkanta po natin bago po tayo dumako sa pag-aaralan. Yan po natapos ang ating pong pag-awit. At muli, tayo naman po ay dumako sa
atin pong pag-aaralan, no? Para muli ay makapagpatibay sa ating pong pananampalataya, no? Makapagpatuloy sa ating pong pamumuhay upang tayo po ay makaharap doon sa mga dinadaanan nating mga kung ano man yan na mga pagsubok sa ating buhay, no? Kasi hindi titigil yung pagsubok sa atin eh, di ba? Habang tayo nabubuhay dito sa sanlibutan, ano ba yung mga inaasahan na natin na sinasalita ni Kristo habang tayo nandito sa sanlibutan? Yun nga, kung naaalala niyo pa, yan. Hindi pwedeng, hindi pwedeng mawala yung mga pagsubok sa atin kasi sabi nga ni Kristo dun sa may 1:6, no? Nasa sanlibutan ito'y mayroon kayong napighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, no? Sapagkat aking dinaig ang sanlibutan. Pero sa kabila nun, ang sinalita ni Kristo yun, ano ba yung iniiwan niya sa atin? Ha? Yan, yung kapayapaan. No? Yung kapayapaan na yun, yun yung makapagpapanatag sa bawat isa sa atin. No? Sa atin pong pamumuhay habang tayo po ay narito sa sanlibutan ito na nakapagpapatuloy sa ating pong mga gawain, sa ating pong pamumuhay na ikinabubuhay sa pang-araw-araw, no? Kaya nga pagsikapan po natin na habang tayo po ay narito, no? Lagi po nating isa puso't isipan yung atin pong mga katawan ay maihain po natin yung atin pong mga katawan na isang haing buhay, no? Banal na kaaya-aya sa Diyos, no? Kasi yun yung katampatang pagsamba po natin sa Diyos na naipapakita po natin sa ating pong Diyos Ama sa pamagitan ng ating pong Panginoong Kristo, no? Yung atin tong paglilingkod sa Kanya habang tayo po'y nabubuhay sa libutan ito, no? Kasi yun yung tungkulin po natin para sa pagdating ng panahon, no? Tayo rin naman ay magsisipag-ani, no? Kasi yung mga nararanasan po natin, no? Danas na po yan ni Apostol Pablo noong una pa lang, no? Danas na po yan ni Apostol Pablo sa kanya pong mga naging pamumuhay dito sa sanlibutan. Kaya nga po doon sa ating pong mababasa doon sa Filipos 4, versikulo 12, meron pong sinasalita dito si Apostol Pablo. Tunghayan po natin dito sa kanya pong sulat. Dito sa Filipos kapitulo 4, versikulo 12. Ano pong sinasabi niya dito? Ano pang sabi po ni Apostol Pablo? No? Filipos, Kapitulo 4, versikulo 12. Kung meron po kayong mga Bible, doon din po sa mga nanonood po sa atin, sundan lang po natin yung pagbasa. No? Ganito pong sinasabi. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan.
No? Nararanasan ba natin yan? Nasubukan na rin po ba natin yan? Ha? Sa buong buhay po natin, no? Nararanasan din po natin yan. No? Minsan ba nasubukan din po ba natin magpakababa? Di ba? Nasubukan mo na rin po ba natin na magpapakasagana? Minsan, di ba, nagiging sagana rin tayo? Di ba? At sa bawat bagay, natutunan din natin yung lihim maging sa kabusugan. Di ba? Maging sa kagutuman. Maging sa kasalatan. At maging sa kasaganaan. No? Lahat ng mga bagay na nangyari kasi kay Apostol Pablo, nararanasan na rin natin eh. Bakit? Ha? Kasi nga, iisang katawan tayo kay Kristo. No? Iisa kasi tayo eh. No? Lahat ng mga nararanasan ng mga na kay Kristo noong unang panahon, no? Nararanasan din natin. No? Kasi nga, iisang katawan tayo kay Kristo. Kung nararanasan nila noong unang panahon yung mga kapighatian, kung ano man lahat yun, maging sa atin din. No? Pero ang importante sa bawat isa sa atin, sabi ni Apostol Pablo, versikulo 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Bagaman ito, no, yung sinabi ng Apostol Pablo na marunong siyang magpakababa, nagagawa niya yun dahil sa nagpapalakas sa kanya. Sino ba yung nagpapalakas sa kanya? Yan, si Kristo. Kaya kung nakakapagpakababa rin tayo, hindi lang sa sarili natin yun na gusto natin. Merong gumagawa sa atin, si Kristo. No? Kaya rin natin natitiis yung kagutuman, hindi natin magagawa mag-isa yun. Hindi dahil kay Kristo. Maging sa kasalatan, maging sa kasaganaan, no? Nagagawa natin yan sa pamamagitan ni Kristo. Kasi wala tayong magagawa eh. Kung sa sarili lang natin, dahil sinasabi ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Di ba? Kaya nga kung tayo po ay dumarating din sa mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng kasalatan, sabi na natin ng kakulangan sa pangangailangan. No? Mayroong mga bagay na pamaraan ang Diyos para tayo ay makalampas doon sa mga pagkakataong nararanasan natin yan. No? Kasi sabi nga ni Kristo eh, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang anak ng tao, kundi saan? Salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng tao. No? Sa bibig ng Diyos, sorry. No? No? Kasi yun yung pinaka-importante sa atin. No? Yung salita ng Diyos. Kasi pagkain din yun. Na nakapagpapalakas sa atin, hindi lamang sa katawan, kundi sa pang-spiritual na pamumuhay. Pagka nararamdaman natin na merong kulang sa atin, anong kailangan natin gawin?
Kailangan ba mabalis tayo? Ay, wala naman akong ganito. No? Ano ba to? Ganito naman yung dumarating sa akin. No? Hindi natin kailangan, ano yun? No? Kasi, alam na natin yun, na darating at darating sa buhay natin yung mga bagay na nararanasan natin. Dapat nga lang, no? Minsan, nalilimutan natin. Paano nalilimutan? Ha? Paano nalilimutan? Kasi, nandiyan ang Diablo. Na? Ano? Mahanap ng masisira niya. Hindi siya mag-focus ka doon, ililihis ka niya. Diba? Para ano? Makapag-isip ka ng masama. No? Pero, gaya nga po ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo, isipin po lagi natin yung kapayapaan na iniiwan niya sa atin. Kasi nga, kung yun ang lagi po nating iniisip o daladalahin sa ating pong pamumuhay, no? Hindi tayo mababalis eh. Bakit? Iniisip lagi natin, andyan si Kristo. Natutulong sa atin. No? Kasi wala namang pagsubok na dumarating sa ating pong buhay na hindi natin kaya eh. No? Hindi papayagan ng Diyos yun. No? Hindi niya papayagan na merong mga dumarating sa atin na hindi po natin kaya. No? Hindi. Lahat ng mga dumarating sa atin, no? Kaya po nating malampasan yan. No? Basahin po natin dito sa para tayo po ay maging malakas sa ating pong pananampalataya. O pakinggan po natin itong sinasabi ni Apostol Pablo. Meron kasi siyang sinasabi po dito. Basahin po natin itong, pag-aralan po natin itong sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Roma 12. So, basahin natin itong buong Roma 12 na ito. Kasi meron po tayong mga bagay na naiisip po dito para maisama po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. No? Kasi importante sa atin, no? Yung ating pong buhay dito na ikinabubuhay sa sanlibutan, no? Makapamuhay tayo na may paglilingkod sa Diyos. No? Kasi walang kwenta yung buhay natin. No? Kung wala tayong pinaglilingkod ang Diyos. No? Kaya nga, sinasabi dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Roma 12. Kaya nga, mga kapatid, ipinangamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Paano ba natin magagawa na? Paano? Tuloy po natin yung basa sa versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Isa po yan. Para magawa po natin yung sinasabi na yung ating pong katawan ay maihain natin na isang haing buhay sa Diyos o sa harapan ng Diyos, maging kaaya-aya tayo sa Kanya. Unang-una, mag-iba tayo sa sanlibutan ito. No?
mag-iba tayo ng pag-iisip. No? Huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba tayo, no, sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Paano yun? Ibig sabihin, yung sa sanlibutan kasi, nandyan lahat ng sa kasamaan. Totoo yun. Kaya, pinagbabago tayo ng pag-iisip, huwag tayo magsiayon dyan. Kasi pagka nagsiayon tayo dyan, no, hindi natin maihaharap yung ating mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. No? Kaya, ayan yung sinasabi ni Apostol Pablo. At kung magawa natin yun, na hindi tayo nagsisiayon sa sanlibutan ito, na sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, no, nagagawa natin yun, no, doon natin ngayon mapapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya, no, at lubos na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, papasok sa atin kung isip yun, yung mga bagay na kaaya-aya sa Diyos. No? Ano pa? Sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayo kaysa narapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinapunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Tandaan po natin yan, ha? Kahit saan din mga bagay, huwag tayo mag-isip ng matayo. Sabihin nyo mapagmataas kaysa doon sa nararapat natin isipin. No? Kasi, pagka ginagawa natin yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, no, na yung ating pong pag-iisip ay mayroong kahinahunan, no, at ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi tayo maililihis doon sa mga bagay na makasanlibutang gawa. No? Laging nandyan, no, yung pag-iisip na may kapakumbabaan. Kasi may kahinahunan nga eh, sabi ni Apostol Pablo eh. Di ba? No? Tandaan po natin ito ah. Ito kasi yung mga pamamaraan para magawa po natin yung tunay na pagsamba sa Diyos. Ha? I-apply po natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Versikulo 4, sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ito, no? Inihalintulad tayo sa isang katawan. No? Napagaman, isang katawan tayo, pero hindi pare-pareho ng gawain. Katulad ng kamay, ibang gawain yan. Para yan yung sa mga, sa mga paghuhugas, sa mga iba rin yung paa. Yung kamay, kung yung kamay, panghawa, yung paa, panlakad, yung mata, paningin, yung tenga, pandinig, yan yung mga iba't ibang inihahalimbawa na gawain ng bawat parte ng isang katawan. Bagaman, iisang katawan. Doon din tayo. Paano naman natin may iyahan din tulad? No?
sa bawat isa sa atin. No? Yung iba sa atin, mapagbigay. Yung iba naman, matiisin. Yung iba naman, umaaral. Diba? So may iba-iba ng gawain. Kaya minsan, meron iba sa atin, no? Kahit ano pa man yung ginagawa, palaging bigay ng bigay. No? Kasi yun yung ipinagkaloob sa kanya, nakasukatan sa pamagitan ng, pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Sa atin naman, sa iba, hindi man siya mapagbigay, nag-aaral naman. Nangangaral. Diba? Nagpapalakas doon sa may mapagbigay. Diba? Parang sa isang katawan nagtutulungan. Diba? Na kung paano yung isang kamay, pag hindi maabot ng paa, lalakarin yun. Minsan yung kamay tumutulong eh. Para maabot eh. Diba? Ganun din tayo. No? Versikulo 5. At ganyan din tayo sa marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Pag sinabing sama-sama sa isa't isa, no? Ano nangyayari pagkasama-sama sa isa't isa? Nakakapagtulungan, nagiging magaan. No? Kumbaga sa nagiging magaan ang isang gawain. No? Sa atin naman, lahat tayo, nagiging magaan yung mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin kung nagiging isa rin po tayo sa isa't isa. Kung yung isa nahihirapan dahil sa mga problema, nandiyan naman yung isa na tumutulong para mapalakas siya, para malagpasan din yung mga problema dinadanas niya. Ganun tayo. Kasi isang katawan tayo kay Kristo. Nagiging magaan ang lahat ng mga bagay na nakapagpapabigat sa atin. Huwag lamang po natin kakalimutan na mayroong Diyos na siyang tutulong sa atin. Kasi wala naman tayo magagawa kahit sama-sama tayo kung hindi naman tayo kay Kristo o wala tayo sa Diyos. Wala rin tayo magagawa. Pero dahil nga nasa pananampalataya tayo, no? At ginagabayan tayo ng Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo, no? Nagiging isang katawan tayo kay Kristo, kahit ano pa yan. No? Basta maging mapanatag lamang po tayo. Parang ganito natin, di ba? Ayan eh. Buhay ay hiniharing tulad. Di ba? Saan? Sa mapanglaw na paglalakbay. Yan ang buhay eh. Di ba? Pero ano sinabi? Patuloy sa iyong paglalakbay hanggang sa kamatayan. Tuloy-tuloy lang tayo. No? Kasi matatapos din yung mga bagay na yan na dinadanas natin. Ang importante lang sa atin, yung mapaghandaan po natin, yung yun dun sa ikalawang buhay. Kasi merong ikalawang buhay. Yun yung tinatawag na, tunay na buhay. Kasi yung buhay natin dito sa sanlibutan, hindi yan ang tunay na buhay. Kasi may kahinaan tayo. Diba? Nasisira yung katawan natin. Nagugutom tayo. No? Nai-stress tayo. Diba? Yung mga dumadaan sa ating pong buhay na yan, normal na yan. Hindi nga lang tayo nakakaranas na. Buti sana kung walang nakakaranas ng iba eh. Diba? Tayo lang eh. Hindi normal yun.
Diba? Eh, paano kung nakikita naman natin na hindi lang tayo nakakaranas yan? Anong tawag doon? Eh, di normal lang. Diba? Dumadanas tayo ng problema. Meron din tayo nakikita sa mga kapwa natin, hindi lang, diba? Kundi halos lahat, may problema. O, di normal. Diba? Yan ang buhay natin. No? Magpatuloy lang po tayo hanggang sa kamatayan. Ang importante, yung sa pagpapatuloy po natin hanggang sa kamatayan, ang importante doon, mabuhay tayo kay ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Diba? Yung mga material na bagay niyan, panggamit lang natin yan sa pang-araw-araw ng nating pamumuhay. Kung wala, kung hindi pinagkalab, o di wala. Kung meron, o di meron. Ganun lang yun eh. Diba? Ang importante na nagpapatuloy tayo sa ating pong pamumuhay. Huwag lang tayo maging tamad. Diba? Huwag maging tamad. Sabi niya na Apostol Pablo sa pagsusumika. No? Ano pa? Versikulo 6. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasapatan ng ating pananampalataya. Diba? Pag hindi naman lahat sa atin, manguhula eh. Diba? Ano ibig sabihin ng manguhula? To prophecy. Parang yung ginagawa po natin, nagtuturo po tayo ito, yung pagbabasa ng Biblia. Minsan, meron kasi dito na mga binabasa po natin na hindi maintindihan yung iba. Yun naman yung katulad ko na nagbibigay ng pagpapaliwanag yung prophecy. No? Versikulo 7. Kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang naglahabag ay magsaya. Diba? Yan yung mga bagay na iba-iba na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Hindi lahat, iisa lang ang pinagkalooban yan. Iba-iba ang mga pinagbigyan yan. Dapat nga lang sa iisang katawan kay Kristo. No? Gaya nga ng inihalimbawa natin kanina, meron yung mapagbigay, meron naman yung nagpapakababa, meron naman yung umaaral, diba? Pero lahat ng yun, no? Sa isang katawan. Bakit pinag-isa sa isang katawan? Para mabigyan ng ng tulong ang bawat isa. Kung wala yung isa ang magbibigay ng meron. No? Versikulo 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Ito, importante po sa atin ito. No? Kasama to. Ano pa? Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Tandaan po natin ito, yung mga binabasa po natin ito. Ito po yung mga pamamaraan para maiharap po natin yung ating pong mga katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya nating katampatang pagsasaba. Kasi nandito lahat yan eh. Hanggang saan yan eh. Nababasa po natin lahat yan. No? Ano pa? Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mga kamahalan kayo. No? Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Ano pa? Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Ito yung sinasabi natin kanina. Huwag lang tayo maging tamad.
No? Sa pagsusumikap. Kasi kahit anong gawin po natin, halimbawa, no? Salat na nga tayo. Wala na nga tayong mga pangangailangan na may pangtutustos sa ating pamumuhay. Nagiging tamad pa tayo. Kahit anong panalangin po natin yan, walang mangyayari. Kinakailangan yung panalangin, kalakip ng paggawa yan. No? Kasama po yan sa ating pong paghingi sa Diyos. No? Ano pa? Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Ha? Magmatiisin sa kapighatian. Hindi yung pagka meron tayong mga nararanasan, andyan na, balisa na tayo, stress na tayo. No. Hindi po natin kailangan gawin yun. Kasi hindi lang naman tayo nakakaranas yun. At saka isa pa, no? Sinabi na ni Kristo yun eh. No? Sa sanglibutan ito ay meron kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ano ba yung pagdating natin sa sanlibutan? Sige kung natatandaan niyo pa. Ano yun? Ha? Yan, pananampalataya. Kasi yung pananampalataya ang siyang dumadaig sa sanlibutan. No? Yung pananampalataya natin doon kay Kristo, yung nakapokus yung pananampalataya natin sa Kanya. No? Habang gumagawa tayo sa ating pamumuhay. No? Ano pa yung sinabi? Magmatyagain sa saan? Sa panalangin. Importante po kasi sa atin yung panalangin. Pagka dumadanas po tayo. Diba, dumaranas tayo ng pagsubok. Ano yung papanalangin natin? Panginoon, sana po itong pagsubok na ito, nararanasan namin, nararanasan ko. Sana po, madagdagan po yung pagtitiis. No? Madagdagan po yung pagtitiis ko para malampasan ko po itong pagsubok na ito. Diba? Gabayan niyo po ako. Sana po. Huwag niyo po akong hayaan na harapin mag-isa ko. Diba? Lagi, lahat ng mga dumarating sa atin, ipanalangin po natin kasi yun yung importante sa atin. Doon lumalabas ngayon yung sinasabi dun sa mga sulat ni Apostol Pablo na yung tungkol sa pagkabalisa para mawala yung pagkabalisa. Ipinapakilala po natin yung mga daing po natin sa Diyos. No? Yung mga kahilingan natin sa Kanya sa pamagitan ng panalangin at daing. No? Na may, pagpapasalamat. Para hindi tayo humantong doon sa pagkabalisa. Kasi pag hindi natin pinagdatsaga ang manalangin sa Diyos, kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip natin, andyan na ngayon yung pagkabalisa. O sa ibang term, stress, depress, ayan na. Hanggang sa kung ano-ano yung naiisip natin kasamaan ngayon. Diba? Yan na yung pumapasok sa inyong job. Diba? Ano pa? Versikulo 13, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Kung meron mga may pangangailangan, o sige, kung meron. Kung pwedeng paghatian, hindi paghatian. Diba? Ganun naman talaga, diba? At nagagawa rin po natin yun. Huwag natin sayangin yung mga bagay na ganyan na mga nagagawa natin. Huwag natin hayaan na masira yung mga nasimulan natin, mga mabubuting bagay. Kung nagpapatuloy pa rin tayo sa ganyan, mas mapalad po yung tao na nakapagpapatuloy sa mga ganyang gawain. Kasi yan yung tinatawag na paggawa ng mabuti. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatia,
Kung hindi tayo nanghihimagod sa paggawa ng mabuti, anong mangyayari? Sa kapanahunan ay ano? Yan, magsisipag-ani tayo. Eh, hindi natin pwedeng paghinayangan yung mga nagawa na natin mabuti. Hindi natin kailangan na sabihin sa sarili natin na gumawa ako ng mabuti sa kanya, pero hindi niya ako ginawa ng mabuti. No. Ipagpalagay na natin na ipinautang natin sa kanya. Sino magbabayad mo? Siya rin na pinagbigyan natin, no. Ang Diyos ang magbabayad nun sa atin. Kasi, sabi nga rin ng Diyos, ang nagpapautang sa dukha ay nagpapautang sa Diyos. No? Sino ang gaganti ngayon? Hindi ang Diyos. Kung walang may ibigay na bayad sa inyong pinaggawan mo ng mabuti, Diyos ang gagawa sa iyo. No? Huwag natin panghinayangan yung mga ginawa natin mabuti sa ating pong kapwa. No? Ano pa? Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisimusi. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sarili, mga haka. No? Tandaan po natin yan. No? At isakabuhay po natin yung mga bagay na yan. Kasi kasama po yan. No? Sa pagsamba sa Diyos. Ano pa? Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama. Sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari ayon sa inyong makakaya at magkakaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Versikulo 18 o 19. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. No? Lahat ng mga sinasabi dito, no? Nararanasan talaga natin na mayroong talagang mga dumarating na kasamaan sa atin. Na gusto man natin gumanti, hindi pwede. No? Kung meron mang gumawa sa ating masama, ng isang taong masama, hindi natin din pwedeng gantihan ng kasamaan. No? Kasi, kaya, sinasabi sa atin yan, para hindi na masayang yung mga bagay na naumpisa na natin sa paggawa ng mabuti. Kasi, nakagawa na tayo ng mabuti, di ba? Eh, bigla may dumating ngayon na masama, ginawan tayo ng masama. Eh, hindi tayo nakapagpigil, ginawan din natin ng kasamaan. Meron pa bang magiging mahalaga pa ba yung mga ginawa natin nung nauna na mga mabubuting bagay? Mabuburay mo. Sayang lang yung naging effort natin. Diba? Dahil lang dun sa isa na dumating, natakpan lahat ng mga kabutihang nagawa natin. Diba? Kaya sinasabi sa atin yun, paalala sa atin, no? Huwag tayong magbayad sa kaninuman ng masama, sa masama. Kundi, isipin ang mga bagay na kapuri-puri sa lahat ng mga tao. Isipin lagi natin yun. Sa kapatid natin, sa magulang natin, sa kapwa natin,
o sa alin ng mga makakasalamuhan natin. Di maging kaaya-aya. No? Versikulo 20. Kaya kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Versikulo 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Tandaan po natin yun. Kaya minsan mapapansin po natin, dahil isang katawan tayo kay Kristo. Di ba? Minsan pagka yung isa sa atin nakakagawa na ng masama, merong isa sa atin na nagpapaalaala, nagtuturo. Ay, wag ganyan. Ano, kapatid, ganito. Pati din sa magulang, wag ganyan, inay. Wag ganyan, mi. Wag ganyan. Sa mga kapatid na salaman, di ba? Nakasabihan po natin, wag ganyan. Di ba? Pag nakikita natin yung nakakagawa na ng masama, minsan napapaalalahan pa tayo na, di ba, sabi, daigin natin na mabuti ang masama, huwag tayong magpadaigin sa kasamaan. Di ba? So, yun yung mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo. Ito yung mga pamamaraan para maiharap po natin yung ating mga katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya natin pong katampatang pagsamba. I-apply po natin ito sa lahat ng pamaraan ng ating pong pamumuhay. Kasi habang tayo po'y nabubuhay sa liputan ito, na hindi magsapalag po tayo, ang dami pong mga dumadaan sa buhay natin, no? Na nararanasan natin. Di ba? Kahirapan, di ba? Kapighatian, kasamaan, nandiyan lang lagi yan. Nakaabang lagi. Di ba? Minsan nga, simple lang tayo, okay lang eh. Di ba? Okay lang tayo ngayon eh. Maya-maya, papansin ninyo, bigla tayong magkakatampuhan. Di ba? Kasi nga, nandiyan lagi may nakaabang na kasamaan. Bakit? Nandiyan yung job na eh. Di ba? Sinasabi nga ni Apostol Pedro, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng iyong umuungan ay humahanap ng masisira niya. Kasi nandyan lagi yun. Naghahanap ng masisira niya. Di ba? Kaya huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na nagawa natin mga mabubuting bagay. Paano na sasayang ba yun? Pagka, nagpadala tayo doon sa kasamaan. Kasi, ang kasamaan, hindi sa kabutihan yan. Laging against yan. Diba? Ganun din yung mabuti. Laging against yan dito sa kasamaan. No? Hindi sila pwedeng magsama. No? Laging merong merong pinakapader yan. Tayo na nga lang ang pipili kung saan tayo. Diba? Yung dito tayo sa mabuti o dito tayo sa masama. Pero parehas magkakaroon ng judgment. No? Merong parehas matatamo yan. Yun nga lang, magkaiba. Diba? Yung kasamaan, matatamo niya? Hindi sa kasamaan din. Diba? Sa mabuti, sa kabutihan din. Diba? Ganun lang po yun mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po, lagi po natin pakatandaan. Pagka dumadanas tayo ng mga pagsubok, o minsan na nababalis tayo, nai-stress tayo, kasi naiisip natin kung may problema, diba? Minsan nga, hindi pa problema, naiisip na natin, problema na. Diba? Hindi po natin kailangan na magpadala nun. No? Ang kailangan po natin, yung maipagbayan po natin sa Diyos.
yung mga bagay na yan. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya yun. Kaya nga, huwag tayong mga balisa sa ating pong pamumuhay. No? Kung meron tayong mga bagay na nagiging kabigatan sa atin, no? Eh meron at meron tutulong sa atin. Yun ang huwag natin kakalimutan. Merong pamamaraan ng Diyos para mag-aanan tayo. No? Ipakilala po natin yung ating pong mga kahilingan sa Diyos sa pamagitan ng ano? Yan. Daing. No? Sa may panalangin. At sa daing na may pagpapasalamat. Kahit ano pa yan. Kahit nakakapagpabigat sa atin yan. Halimbawa, dumadanas tayo ng mga mabibigat na pagsubok, ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos yan. Paano yun? Panginoon, salamat. No? Kahit dumarating itong mga pagsubok na ito sa buhay ko, nandito pa rin ako. No? Hindi niyo pa rin ako pinababayaan. Tinutulungan niyo pa rin ako para makapagpatuloy ako sa pamumuhay ko na ikinabubuhay ko sa sanlibutan ito. Diba? Kasi nararamdaman naman natin eh, di ba? Kahit mayroong mga dumarating ng mga pagsubok sa atin, sa buhay natin, no? Kung maiisip natin ha, minsan kasi hindi natin naiisip talaga eh. Totoo lang eh. Kasi ang nangingibabaw sa atin, yung alin, yung mga problema. Pero hindi nangingibabaw sa atin na, pansinin niyo, kahit marami tayong problema, nalalampasan ba natin? Hindi natin namamalayan, di ba? Minsan, bigla na lang may dumarating na ano, solusyon. Di ba? Kasi nga, yung mga pagsubok na yan, dumaraan lang talaga sa atin yan. Kasi yung pagsubok na yan, diyan ka susubukin eh. Pero kung nagpadala ka dyan, pwede kang makaisip lang, masama. Diba? Matadala ka. Diba? Kasi dadaan namin eh, parang isang, ano lang yun eh, isang daan. Walang ibang way, diretso lang. Eh hindi ka naman pwedeng hindi duman yan, hindi ka makakarating din sa may patutunguhan. Diba? Wala kang choice. May choice ba tayo na ilagan yan? Wala tayong choice. Kasi sabi naman ni Kristo eh, na sanlibutan ito, meron kayong kapighatian. O di yan yung maaasahan natin. O diba? Wala tayong choice. Yun talaga yung way. Diba? So ang gagawin na lang natin, pagka dumadanas tayo dyan, no? Panginoon, sana ito, kahit dinadanas ko to, dumadaan ako sa ganitong mga sitwasyon. Sana po, palagi niyo akong bigyan ng lakas. No? Sana po mapagtagumpayan ko po ito. No? Kung nagkukulang lang po ako, bigyan niyo po ng kapunuhan para mapunuhan ko ito. Di ba? Kasi sa mga ganong bagay, kapag kayo nilalapit natin sa Diyos, ganun nangyayari. Unang-una, nagiging mas malapit tayo sa Diyos. Kasi yun yung gusto ng Diyos eh. Mapalapit tayo sa Kanya eh. Di ba? Eh, ang gusto ng Diyos na mapalapit tayo sa Kanya. Kasi nga, sabi nga ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya para meron tayong magawa. Diba? Kasi siya ang magbibigay sa atin ng paraan, ng lakas, para magawa po natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo kanina, pinasa natin sa Filipos 4, 12 hanggang 13. Diba sinabi niya nga, no? Lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa bagay. Kaya kahit ano pa yan, magagawa natin ng paraan yan. Hindi pwedeng hindi. Kaya minsan nga, di ba? Wala na tayo. Mapapansin na natin biglang, uy, meron pala. O, di ba? Ito yun. No? Kung
yung sinasabi ni Apostol Pablo na naranasan niya, natutunan niya na ng kasaganaan. Natuto na rin siya ng kasalatan. Di ba? Kasi hindi naman buong araw, hindi naman buong oras, o buong panahon, puro sa kasaganaan tayo eh. O sino ba yung mga dumadanas dito ng kasaganaan o nakaranas na ng kasaganaan? Kaya ako, nakaranas na rin ako ng kasaganaan, pero hindi habang buhay na ganun. Kahit sino sa atin, hindi habang buhay na ganun. Sagana ka. Kahit na marami kang pera eh. Hindi mo man sabing sagana ka eh. Na marami kang pera. Puro sakit naman nararamdaman mo. Sagana ka ba doon? Oh, di ba? Oh. Wala kang ang pera. Meron namang gano'n. Pero yung wala namang sakit, matatawag mo mas sagana pa. Bakit? Wala kang gastos eh. Lagi kang meron eh. Pag meron, ayan yung kasapatan. Nagiging sapat ka lagi doon sa mga bagay na, meron ka. No? Hindi ka na naghahanap ng mga masigit pa doon. Kasi importante lang naman sa atin eh. Yung mabuhay lang tayo na na makakain lang tayo, diba? Na meron lang tayong pananamit. Kaya nga sabi nga ni Kristo eh, hanapin niyo muna ang kaya ng Diyos. Diba? At ang mga bagay nito ay parang idaragdag sa inyo. Ano yun? Yung sinasabi niya na pinababalisan ng tao, kung ano ang aking kakanin, kung ano ang aking darating, kung ano ang aking iinumin. Kasi yung mga kabalisan ng tao eh, di ba? Kaya nga, pumubuan siya eh. Ang tao kasi, walang hindi makontento eh, na meron siya eh, di ba? Hindi naman yung lahat. Pagkasanlibutan kasi, ang inisip ng isang tao, walang kasapatan. Gusto lagi, meron, sige, kuha ng kuha. Nasasanlibutan eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, binasa natin kanina, no? Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo, no? Sa pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at kalooban ng Diyos. Kasi pagka nag-focus tayo doon sa sanlibutan, wala. Hindi natin nga may isip sa lumapit sa Diyos. Ito. No? Kahit manalangin nga, bago matulog, hindi natin magagawa yun. Kahit nga pag-gising, hindi natin magagawa yun. Pag nakapokus tayo dun sa mga bagay na sanlibutan, lalo na kung nasa yun yun. Pero kahit meron ka na yan, kulang pa rin. Ganyan ang sa sanlibutan. Pero, kung si Kristo lagi ang iniisip natin, at kung si Kristo lagi ang nasa puso natin, no? Kahit nakakaranas na tayo ng kasalatan, no? Hindi pa rin natin maramdaman yun. Bakit? Ang naiisip kasi natin, yung pagtitiis. No? Naisasagawa kasi natin yung pagtitiis. Kasi sa pananampalataya kasi, merong ipinamamahagi dyan eh. Ito yun. Ano yun? Yung sinasabi ni Apostol Pedro, at ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang alin. Basa niya din sa mga sulat ni Apostol Pedro. Sa mga sulat ni Apostol Pedro, hindi ako nagkakamali sa 3 ba yun o 4? May 1 Pedro. Saan yun? 1 Pedro. Ay, ikalawang Pedro 1. Yan, ikalawang Pedro 1. Versikulo
3 hanggang patuloy. Tama ba? 5. Oo. Ayan. Dito ay. Oo, at dahil dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo, na inyong, hindi malabo na yung mata. Oo, at dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo, ng buong sika, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So, dyan pumapasok yung sinasabi natin kanina na kahit nararanasan na natin yung kasalatan, no? Dahil nga doon sa pananampalataya po natin na idinagdag natin itong 7 na to, nagiging baliwala na. Bakit? Ha? Doon kasi gumagana yung pagtitiis. Kasi kailangan din kasi natin magtiis eh. Di ba? Hindi pwedeng puro sagana lang. No? May kasalatan pa rin na darating. At dyan ngayon gumagana ngayon yung sinasabi ng Apostol Pablo, yung pagpapakababa. Natututo ngayon tayong magpakababa. No? Hindi doon sa mga tao, kundi sa Diyos. No? Na ipaparating natin sa Diyos yung pagpapakababa po natin, no? Sa pamagitan ng ating pong pananampalataya. No? Kaya nga yung mga bagay na ating pong nararanasan sa ating pong pamumuhay, hindi po natin kailangan na yan, na kumbaga sa yung dibdibin ba? No? Kasi pagka dinidib natin yan, no? Ano nangyayari? Lalo tayong nai-stress. Lalo tayong napapagod, lalo tayong nanghihina. At ano nangyayari ngayon? Yung katawan natin, yan yung ngayon yung nagiging, minsan, naiipunan na sakit. Diba? Mahihina ka na, yung immune system natin. Pero kung yung lahat ng mga bagay na ginaganas natin sa ating pong pamumuhay, lagi tayong Panginoon, salamat. Kahit ganito ako, no? Kahit konti lang kinita ako, no? Naging sapat pa rin, nairaos pa rin namin yung buong araw na nagdaan. Di ba? Kasi nagsumikap naman tayo di ba? Huwag lang tayong maging tamad. Kasi meron kasi yung hiling tayo ng hiling sa Diyos. No? Yung biyaya, hindi naman darating yan ng pusa na talagang pag wala kang ginawa, hindi din darating sa iyo. No? Kasi ayaw ng Diyos na maging tamad ng isang tao eh. Di ba? Yung katulad ng binasa sa natin kanina, huwag maging tamad sa pagsusumika. Di ba? Hindi pwedeng kasi na pagka nanalangin ka, isang gano'n lang, nandiyan na kagad yung pangailangan mo. No? Meron at meron pa rin tayong gagawin. No? Kaya kung meron man sa atin na palagi nag-iisip, wala na naman ganito na naman, wala na naman pang-bili ng pwede natin paalilahanan yun. Kung sino man sa atin, mga kapatid natin, magulang natin,
No? Kaibigan natin, kasi ganito yung no? Pag humihiling tayo sa Diyos, kung nananalangin tayo, kailangan din natin gumawa. No? At yan, ibibigay ng Diyos yung hinihiling natin doon sa mga ginagawa natin. No? Kung ano man yung matanggap natin, kahit konti yan, ang gagawin ng Diyos, pagkakasyahin niya yan. Parang naalala natin yung history, di ba? Yung si Kristo, di ba? Ang daming nagsisunod sa kanyang mga alagad. Ano lang yung dala nila? 3 tinapay, 2 isda, ilang libo yung mga nandoon. O, di ba? O, biro mo, nagkasya yun. Ganun. Kung yun, ibinigay na ng halimbawa ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, sa atin din. Bakit? Kasi ang lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa sanlibutan, Diyos ang gumawa niya. No? Diyos ang nagbigay niyan. Kahit nga yung mga kaalaman natin, Diyos pa rin ang nagbigay niyan. Diba? Kaya nga, sabi nga ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Bakit? Kasi nasa kanyan lahat eh. Diba? Hindi natin pwedeng gawin ng ayaw ng sarili natin dahil gusto natin, hindi naman kalooban ng Diyos. Mangyayari ba? Hindi. Pero kung tayo, no, palagi tayo nagpapakababa sa Diyos, lagi natin pinagpapasa Diyos yung mga bagay na dumarating sa atin. Kasi yung buhay natin dito, no, ang importante kasi sa atin, yung pamumuhay natin dito, mapagtagumpayan natin na yung habang tayo naglalakbay, kasi paglalakbay yan eh. No? Merong finish line yan. Bawat inilalagay natin dito sa buhay ko natin, may finish line yan. No? Ang pinaka-finish line natin yan, yung katawan natin ito. Pag natapos na yun, wala na. Ano na susunod mo? Judgment na. Ngayon, yung mga bagay na nagginawa natin, doon naman din tayo hahatulan. No? Kaya nga, kung pipiliin natin yung mga bagay na ito, mabuti ito, masama to, kung ang pinili natin na paglalakbay natin dito sa mga mabubuting bagay, doon tayo hahatulan. Diba? Kaya, huwag natin, huwag tayong manghinang panghinaan ng loob. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, kung ako'y mahina, ako may malakas. Ano ba yung kahinaan ni Apostol Pablo na sinasabi niya? Yung katawan niya. No? Pero yung malakas, yung loob niya, yung pananampalataya niya. No? Ganon din tayo. No? Mas mahalaga sa atin kasi yung panloob, yun nandito sa puso natin. No? Kasi ito, nandito, nagmumula ang lahat. Kahit na lumalabas sa bibig natin, dito nagmumula. Diba? Hindi yung isip muna bago puso. Kundi nandito sa puso, nagsasalita yung big, gumagawa lahat ng mga bagay. Yung kamay mo, yung mata mo, no? Lahat yan, nagmumula dito sa puso yan. No? Kaya yung mga nararanasan natin dito sa sanlibutan, pagkagana tayo, magpasalamat natin sa Diyos yan. Kung dumating yung kasalatan, pagpasalamat natin sa Diyos yan. No? Lahat ng mga bagay na yan, kahit ano pa man yung dumarating sa buhay natin, kahit magkasakit na tayo, sige, pagpasalamat pa rin natin sa Diyos yan. Paano? Panginoon, salamat, kahit nagkasakit ako ng ganito, nabubuhay pa rin ako, nakakapaglingkod pa rin ako sa iyo, no? Nagkakaroon pa rin ako ng panahon na lumapit sa iyo. Diba? Lahat ng bagay yun. Kung ayun yung mga bagay na matututunan po natin, no? Nandoon ngayon yung yung pag-asa.
No? Na pagdating ng panahon, ang Diyos na mismo ang magbibigay sa atin ng ano. Yan? Yan. Yung pagpasa na yun, doon tayo makapagpapatagumpay. No? Kasi, sagana tayo eh. Saan? Hindi sa material na bagay sa pananampalataya sa Diyos. Palagi natin inisip ang Diyos eh. Diba? Diyan naman yung Diyos eh. Kahit ano man yung gawin natin, nandiyan pa rin, tinutulungan pa rin tayo. Diba? Basta patuloy lang tayo. Huwag tayo maging mga tamad sa pagsusumikap. No? Tandaan po natin. Kaya yung kanta po natin kanina, ayun, sa chorus pa mo. Patubayan Panginoon ko, di ba? Hanggang saan? Sa makarating. Yung mga anghel, mag-iikat. Di ba? Pagpupuri ay lagi. Di ba? Ganda ng kanta na yan eh. Ano pa sinabi yan? Sa kahirapan ng daan, langit ay tingalain. Diba? Tumingala ka. Diba? Bakit? Para kahit pa paano nare-relax ka na balang araw dahil sa paggawa mo ng mabuti. Naalala niyo sinasabi ni Kristo? Yung sa mga mapapalad, mamanahin ang kaharian ng langit. O diba? Tingala ka lang gano'n, no? Kahit mahirap pa yung dinadaanan mo, balang araw. Yung pangako ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, magsisipagmana ka doon sa langit na yun. Hindi yung langit na yan, kasi mawawala talaga yan. Yan lang yung sumisimbolo na kaya mo kailangan tingalain yan dahil sa mga kabigatan na stress na nangyayari sa iyo. Balang araw, may isip mo yung sinabi ni Kristo, yung sa lahat ng mga mapapalad. Na balang araw, magsisipag-ari tayo doon. Yun yung mga mamanahin po natin. So, yun yung mga bagay na makapagpapagahan po sa atin. Makapagpapatayapa sa atin itong mga kalooban. No? So, may mga tanong pa ba kayo? Baka may mga tanong kayo yan. No? O kaya, meron pa yung mga daladalahin mga kabigatan yan. Diba? Ipagpasagis po natin yan na matulungan tayo habang nagpapatuloy tayo sa ating pong pamumuhay. No? Kaya purihin ng Panginoon sa oras na ito, sana po nakadagdag na naman ito sa pagpapaalaala sa atin habang tayo po'y nabubuhay. Nawa po'y sa pagdating ng panahon ay sama-sama po tayo sa kaharian ng Diyos. No? Na kahit mahirap ang ating pong mga dinadaan ng mga pagsubok, pero sabi nga, lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin, sabi ni Apostol Pablo. At walang ibang nagpapalakas sa atin, kundi si Kristo. No? Siya kasi ang ibinigay ng Diyos na dapat po natin sampalatayanan. No? Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon sa oras na ito at magandang lalapit na katanghalian sa ating lahat. Amen. At tayo ngayon ay dumako sa ating pong closing song. Tayo po'y magsitayo, tayo po'y magsiawit. Ang araw
oras na ito na ipinagkaloob muli sa amin ang iyong mga salita na siyang bigay sa amin muli ng kalakasan sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na binigyan kami ng pagkakataon na muling makapagtipon-tipon upang pagsalo-salo sa iyong mga salita pagka-spiritual na pangangailangan ng bawat isa sa amin upang kami ay mapagpatuloy at pamuhay na palaging ipaglilingkod ang ating mga sarili sa iyo. At nawa sa oras na ito, ikaw muli ang siyang lumabay sa amin, ikaw muli ang siyang nanguna sa bawat isa sa amin. Nawa ang lahat ng aming pong mga muling na pag-aralan sa oras na ito ay may sakabuhay muli ng bawat isa namin upang magamit po namin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating po sa amin. Ikaw muli nawa ang siyang magbigay sa amin ng mga mabubuting puso't kaisipan upang amin pong matutunan lahat ng mga bagay na dapat po namin kaharapin, lalong-lalo na ang takbuhin inilagay sa harapan namin upang kami po ay makapagtiis sa lahat ng mga dinadaanan namin mga pagsubok sa aming buhay hanggang amin po itong mapagtagumpayan hanggang sa pagdating ng panahon. At muli, ikaw nawa ang siyang muling gumabay sa amin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Ikaw ang muli nawa ang magbigay ng pagpapala sa bawat isa upang magkaroon ng kasapatan sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Bigyan kami palagi ng lakas ng pangatawan upang magamit po namin sa lahat ng aming po mga gawain. At patuloy mo po nawa kami iligtas sa lahat ng uri ng tukso't kapamak at karamdaman upang amin pong ay sagawa ang lahat ng aming pong mga gawain na ayon po lamang sa iyong kalooban. At dagdagan niyo pa po ang pagtitiis ang bawat isa sa amin sa aming pong mga binabaharap ng mga pagsubok upang ang kami ay makagawa hindi na ayon sa iyong kalooban ng liman po ay sagawa ng bawat isa sa amin ay ang ayon lamang sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa pagkakakamali ng kulang ng bawat isa sa amin at bigyan niyo rin ng kalalasan ang bawat karamdaman na may karamdaman sa amin upang amin po may pagpatuloy ang pang-araw-araw namin pamumuhay. At ang lahat ng mga bagay dito ay dagang po namin pinapasalamatan, hinihiling at na matanggap sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na aming pagtawag at ligtas.